Sa ikasampung araw na patuloy na digmaan sa pagitan ng US, Israel at Iran, unti-unti nang nararamdaman ng buong mundo ang epekto nito. Hindi lamang sa larangan ng geopolitics, kundi lalo na sa pandaigdigang ekonomiya. Habang tumitindi ang tensyon sa rehiyon ng Persian Gulf, ang mga pangunahing ruta ng kalakalan at supply ng langis ay nagsisimula ng maantala. Ang rehiyong ito ay isa sa pinakamahalagang pinanggagalingan ng enerhiya sa mundo at anumang pagkagambala dito ay may agarang epekto sa global markets. Sa ngayon, lumampas na sa $100 kada bariles ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Para sa maraming bansa, lalo na ang mga umaasa sa imported na enerhiya, ito ay isang seryosong babala. At kabilang dito, ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansang lubos na umaasa sa imported na langis upang mapanatili ang takbo ng ekonomiya nito, mula sa transportasyon hanggang sa industriya. Kapag tumataas ang presyo ng langis, halos lahat ng sektor ng ekonomiya ay apektado. Mas mahal ang gasolina, mas mahal ang transportasyon, mas mahal ang produksyon ng mga produkto. At kapag tumaas ang gasto sa produksyon, tumataas din ang presyo ng mga bilihin na nagdudulot ng inflation. Sa ganitong sitwasyon, maaaring mapilitan ng pamahalaan ng Pilipinas na gumawa ng mahihirap na desisyon sa budget. Kapag tumindi ang inflation at bumagal ang ekonomiya, kadalasang inuuna ng gobyerno ang mga programang direktang tumutulong sa ekonomiya tulad ng fuel subsidies, social assistance at economic stimulus programs. Ngunit may isang sektor na kadalasang naaapektuhan sa ganitong mga krisis, ang bansang defense modernization. Ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay isa sa pinakamahalagang proyekto ng bansa upang palakasin ang kakayahan nito sa pagtatanggol. Sa nakalipas na dekada, nagsimula nang makakuha ang Pilipinas ng mga modernong kagamitan, mula sa advanced fighter aircraft, modern frigates, hanggang sa coastal defense missile systems. Noong 1995, ipinasa ang unang AFP Modernization Law na naglalayong gawing mas moderno at mas epektibo ang sandatahang lakas ng bansa. Ngunit makalipas lamang ang 2 taon, sumiklab ang Asian Financial Crisis ng 1997. Ang krisis na ito ay nagdulot ng malawakang pagbagsak ng ekonomiya sa buong Asia. Bilang resulta, napilitan ang pamahalaan ng Pilipinas na bawasan ang paggastos sa maraming sektor, kabilang na ang modernisasyon ng militar. Pagdating ng 2012, muling sinubukan ng bansa na buhayin ang modernization program sa pamamagitan ng Revised AFP Modernization Act. Sa panahong ito, nagsimula ng pumasok ang mga bagong kagamitan, kabilang ang modern naval ships, surveillance aircraft at advanced defense technologies. Ngunit noong 2020, muling tinamaan ang mundo ng isang malaking krisis, ang COVID-19 pandemic. Habang inuuna ng pamahalaan ang paggasta sa healthcare, vaccines at economic recovery, maraming defense acquisition programs ang naantala o nabawasan ang pondo. Ngayon, sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East, may pangamba na maaaring maulit ang parehong senaryo. Kung magpapatuloy ang mataas na presyo ng enerhiya at mabagal ang pandaigdigang ekonomiya, maaaring mapilitan ang maraming bansa, kabilang ang Pilipinas, na higpitan ang kanilang paggasta. At sa ganitong sitwasyon, ang mga proyekto sa modernisasyon ng militar ay maaaring muling maantala. Gayunpaman, may isang halagang pagkakaiba sa kasalukuyang panahon. Ang Indo-Pacific region ay ngayon ay isa sa pinakamahalagang sentro ng pandaigdigang seguridad. At ang Pilipinas ay may mahalagang papel sa rehiyong ito. Sa harap ng lumalaking geopolitical competition, maraming allied nations ang patuloy na nagpapalakas ng kanilang security partnerships sa Pilipinas.
Habang patuloy na lumalala ang sitwasyon sa Iran at sa Middle East, ang mga desisyon na gagawin ng mga pamahalaan sa susunod na mga buwan ay magiging kritikal. Kung maaabot ang diplomatikong solusyon, maaaring bumalik sa normal ang daloy ng kalakalan at supply ng langis. Ngunit kung lalala pa ang krisis, maaaring pumasok ang mundo sa isa pang yugto ng economic uncertainty. Para sa Pilipinas, ang hamon ay malinaw. Paano mapapanatili ang katatagan ng ekonomiya habang patuloy na pinapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol? Sa isang mundo na lalong nagiging hindi tiyak, ang balanse sa pagitan ng economic stability at national security ay magiging isa sa pinakamahalagang hamon ng susunod na dekada.